Magandang gabi mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, si Opyon PH TV. Magandang gabi sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. And sa ating mga kapatid na Muslim, magandang gabi po sa inyong lahat. At lalong-lalo na po sa ating mga mahal na OFW na tinagurian nating mga bagong bayani. Kumusta po kayong lahat? Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi, magandang hapon, dahil hindi natin alam kung ano po ang exactly ang inyong oras dyan. So mga kaibigan, ito po ulit magbibigay ako ng opinion ukol po dito sa mga kaganapan and ano ko lang muna kasi kahapon wala rin akong live kahapon kasi nasa lakaran kami and gabi na pong nakauwi. So ngayon mga kaibigan, ayan, sinisikap kong makapag-live pero inayos ko yung aking laptop. Nagsawa na po ako, ayaw man siyang tumino. So dito na lang ako sa video, tapos i-upload ko na lang kasi pag dito po ako sa cellphone, mag uh, mag-live, nalilito po ako sa mga pipindutin ko and nag-attempt na nga ako kanina kaya lang nagkamali ako na pindot kasi hindi po ako talaga may pagkasyunga-syunga talaga ako sa mga gadgets. So, eto na lang, magbi-video na lang ako. So, mga kaibigan, ang ating pong magiging topic ngayon ay about dito sa kung sino ba ang traidor, si Senador Bato ba o si Senador Subire. At meron pa tayong isang topic na itong si Jonathan Morales, mga kaibigan, ay hindi pa po siya nakakalaya. Kaya yung mga nagsasabi, kasi nung nakaraang araw pa, may nabasa na ako, may na ano na ako, kanilang headline na ang kanilang mga title, mga kaibigan, sa kanilang mga topic ay laya na di umano itong si Morales. Pero hindi pa po laya itong si Morales. So mga kaibigan, unahin natin ito. At kung itong PDEA leaks mga kaibigan ay meron pa ba o magkakaroon pa ba ng investigation sa Senate? So ito po ang ating tatalakayin ngayon. So ulit-ulit, unahin natin yung about sa uh, paglaya di umano ni Sir Jonathan Morales na mga kaibigan. Hindi pa po nakalaya si Sir Jonathan Morales. Patuloy pa rin po siya na nandoon sa custody po ng Senate dahil nag-recess po ang Senado. So, ang nakakabahala lang mga kaibigan, although ang mga balita ay okay naman po ang kalagayan ni Sir Jonathan Morales, pero nandoon pa rin ang ating pagkabahala, ang ating pag-aalala sa kanyang sitwasyon. Kasi hanggang kailan po siya dyan po na nakakulong po sa Senado mga kaibigan, kasi napag-alaman naman natin na nung nakaraang hearing last May 20, mga kaibigan, ay na-contempt of court po itong si Sir Jonathan Morales. At ito nga ang masaklap kasi nagre-resist di umano itong Senado. Nagre-resist ang Senado, naiwan doon si Sir Jonathan. So kailan ang kanilang open ulit, kailan ulit ang balik ng Senado mga kaibigan, 'di ba? Ang ano natin, sana wag na pong magtagal. Wag na po sanang magtagal itong si Sir Jonathan Morales sa loob po ng kulungan na siya ay na contempt of court dahil lang sa pagdurog po sa kanyang pagkatao, sa pagsira ng kanyang kredibilidad nitong Jinggoy Estrada mga kaibigan, na yun po talaga ang goal niya. Yun po talaga ang goal niya nung araw na yon, na dikdikin, durugin ang pagkatao nitong si Sir Jonathan Morales. Which is talagang hinahanapan lang, paulit-ulit na niya mula first hearing, second hearing, third hearing, up to the fourth hearing mga kaibigan, ay inulit-ulit na naman niya
kung meron bang misrepresentation doon sa kanyang mga dokyo nung siya ay inappoint po sa PDEA. Which is, ang sabi naman na paulit-ulit noon mga kaibigan ni Sir Jonathan Morales ay may mga problema, may mga dismissal, meron pa ngang na suspinde siya, pero na-comply po niya ang lahat ng mga requirements. So dito mga kaibigan, makikita natin kung anong klase itong si Senador Jinggoy Estrada mga kaibigan na ngayon ay siguro tuwan-tuwa dahil sila po ay nagwagi na nabigyan nila o nabigyan ni Jinggoy ng kaligayahan itong kanyang mga kaalyado o itong kanyang mga poon na mapahiya or ma-contempt of court ito si Sir Jonathan, mga kaibigan. Di ba? Masakla po. Kaya patuloy lang po tayo sa pagdarasal natin na sana ay mapawalan na po, pakawalan na po nila itong si Sir Jonathan Morales, mga kaibigan. At mag-antabay lang po tayo. So dito po sa next topic natin, mga kaibigan, itong may kasunod pa bang hearing, meron pa yan mga kaibigan. Kasi mga kaibigan, hindi po tinanggal si Senador Bato bilang chairman ng Committee on Public Order and dangerous drugs mga kaibigan. Hindi po siya inalis. So, malamang na tuloy-tuloy pa rin po ang pag-usad itong mga hearing na ito kasi kung hindi man matuloy, ito ay napakalaking dagok po dahil nawalan na po ng saysay ang naturang issue kung saan itong PDEA leaks na ito mga kaibigan ay dapat malalaman ng taong bayan kung gaano po katotoo na itong ating Pangulo mga kaibigan ay sana ay i-raid o huhulihin sana noong March 2012 dyan po sa may 46-C sa may Rockwell po sa mismong kondo ni Maricel Soriano dahil suminghot di umano ito ng ipinagbabawal na pulburon. At ito, alam naman na natin na ito ay pinasinungalingan nila. Kaya nga, nandyan ang kanilang mga attack dogs para atakihin itong si Sir Jonathan Morales na wala mang ibang ginawa. Kaya lumantad ito para lang patunayan na siya ang gumawa ng naturang pre-ops at siya ang pumirma dahil yun po ay binibase po, yun po ay nanggagaling sa testimonya ng kanyang confidential informant na that time mga kaibigan ay meron po di umanong mga ipinakita at maibinigay sa kanya na mga pictures na 5 litrato na di umano itong si Pangulong Marcos Jr. mga kaibigan ay suminghot ng ipinagbabawal na pulburon. So hindi po kasalanan ni Sir Jonathan Morales ang isyong ito. Ngunit datapwat mga kaibigan, kaya lang si Sir Jonathan Morales ngayon ay mukhang ito ang ginawa nilang akusado. Ito ay ang parang ginawa nila na may sala, may kasalanan. Samantalang ito lang naman ay nagpapatunay. Lumabas siya upang patunayan na totoo ang pre-ops na yan. So, hindi siya akusado. Pero sa mga paglilitis, mga kaibigan, nasaksihan natin na itong si Sir Jonathan parang akusado dahil sa panlalait, disgrade, pag-discriminate po sa kanyang kredibilidad, kaya hanggang sa na-contempt of court. Pero, nandoon na tayo, wala na tayong magagawa doon. So, ang asahan na lang natin, mga kaibigan, na matutuloy itong PDEA leaks hearing na ito sa Senado, mga kaibigan, dahil hindi naman po naalis itong si Senador Bato, so patuloy lang po tayong mag-antabay. Sana, this time, mapatawag na itong si
Kumar, James Kumar mga kaibigan, kasi palagay ko si James Kumar mga kaibigan ay parang nagsisinungaling lang po. Wala po siya sa ospital ng Makati Medical Med. Wala po siya kasi magkaiba po ang gown, ang hospital gown na suot-suot niya kaysa na post sa sa website ng Makati Med mga kaibigan na mga hospital gown. At mismo dapat sana kasi acute bronchitis kung may ganun man, so dapat meron pong nakakabit sa kanya kasi ang hirap-hirap huminga niyan, di ba? Pero wala na tayo doon kasi alam natin na itong lahat ay palusot lang po. Lang hindi lang nabigyan ni Senador Bato ng atensyon na medyo nakakasama pa kay Senador Bato dahil nagsorry pa siya kay Kumar na di umano, sorry dahil ganito ang nangyari, sorry, sorry, bakit hindi naman siya dapat humingi ng sorry? Kasi nga, yung ang Kumar na yon mga kaibigan, ay material po sa hearing na yon, sa Senate hearing na yon. Kasi nabigkas, nabanggit ang kanyang pangalan doon po sa conversation sa video call nitong Romy Enriquez at nitong si Eric Santiago o Picoy mga kaibigan doon po mismo sa bahay ni Sir Jonathan Morales na nakakuhanan po ng CCTV footage at hindi nila alam na meron pong audio pala ang CCTV ni Sir Jonathan. So kailangan ang nabanggit doon ay itong si Kumar at itong si Lam. So dapat para matapos na ang issue, mapatunayan nila kung gaano katotoo kasi alam naman natin yung testimonya ni Picoy ay talagang kalukuhan lang, puro palusot, puro kasi sinungalingan. Hindi natin alam kung gaano rin katotoo na ito ba ay upang pagtakpan lang niya itong Silam at Kumar kaya inangkin niya lahat na ito ay kanyang palusot. Pinasakay lamang itong si Romy Enriquez and hindi niya alam na that time na tumawag siya kay Romy Enriquez ay nandoon pala itong si Romy Enriquez sa bahay ni Jonathan Morales. So yan po mga kaibigan ang ating antabayanan na dapat po mapatawag po talaga itong si Kumar at itong si Lam. So punta na po tayo doon sa pinaka-main natin na topic. Kung parang ito po ay nagiging tanong na ng bayan, mga kaibigan. Kung sino po ang traidor? Ito bang si Mig Zubiri, Senador Mig Zubiri, o itong si Senador Bato, mga kaibigan? Yan. Nagbabaga ang ating mga balita, mga kaibigan. Sa akin, wala akong sinasabi na traidor itong si Senador Bato. Yung akin lang, dismayado ako nitong last hearing kasi hindi niya nabigyan ng due process, na tamang due process itong si Sir Jonathan Morales. Masama ang loob ko at hindi niya binusisi, lalo na yung pagtatanong niya kay Ochoa na dapat may mga follow-up question pa ito na nandyan naman mismo harap-harapan, nandyan naman si Sir Jonathan Morales para ma-confirm na talagang yung mga sinasabi ni Sir Jonathan Morales ay totoo. Kasi depende yan sa kanilang dalawa, ni Paquito Ochoa at Jonathan Morales, kung paano sila magpalitan ng mga sagot. Di ba? Kaya lang hindi po yun nagawa ni Senador Bato, which is siya po ang chairman ng committee. At ganun pa man, yung tawag dito, yung parang ang tingin ko, yung pagdurog, yung pag-interrogate nitong Jinggoy Estrada kay Jonathan Morales hanggang sa kanyang kinontempt of court ni Jinggoy Estrada, si Jonathan Morales, ay parang wala pong nagawa itong si
ah, Senador Bato de la Rosa. Bagkus, alam naman na natin na dapat sana mayroon pong cross-examine, yung kumbaga, lahat sila na nandoon, tanungin si Paquito Ochoa, tanungin si Picoy, tanungin si Enriquez, tanungin kung sino yung nandoon na mga resource person, pero si Bato lang, si Senador Bato lang, ang palagi, pero kapag kay Morales na, nandyan na si Jinggoy at talagang binabanatan niya itong si Jonathan Morales. So hanggang na contempt of court, di ba? So dito tayo sa issue ng traidoran. Ang akin dito mga kaibigan, hindi po si Senador Bato ang palagay ko. Well, because hindi rin naman ako sure, pero ito ay aking sariling opinion yan. Sariling opinion lang. Hindi po traidor itong si Senador Bato, mga kaibigan. Di ba nga, nagpalit ng liderato ang Senado and then pinalitan itong si Mig Zubiri ni Chis Escudero, which is nagiging controversial ngayon dahil kesyo may mga nagsasabi na tinraidor ni Senador Bato itong si Mig Zubiri. Kasi nga, ang sabi nitong Mig Zubiri na may before siya mag-resign or before mangyari ang pagpalit ng liderato ay may mga nag-text di umano sa kanya na mga senador, mga kasamahan niya, mga kaibigan na ito po ay sa kanyang panig, kakampi or sa kanya po papabor. Pero ang nangyari mga kaibigan ay pumabor ang mga ito kay Chis Escudero. So, maaring meron pong malalim po na dahilan. Ano po yun? Di ba ang sinasabi ni Bing Zubiri na bakit pinalit or nag-resign siya sa pagka-Senate President? Because dahil sa People's Initiative na siya di umano ay tutol dito sa People's Initiative na ito. At yung, di ba yung People's Initiative, yun yung ano nila na amyendahan po itong ating saligang batas. At ang pangalawa, mga kaibigan, ay di umano yung pagpayag niya na mag-conduct ng investigation itong si Senador Bato ukol po dyan sa PDEA leaks na yan. Kaya sinasabi ni Senador Mig Zubiri na dalawang panig o dalawang kampo po ang galit sa akin dahil pag hindi ko naman payagan, galit ang mga kampo ng Duterte sa akin. Nung pinayagan ko, galit yung kabilang kampo. Wala namang ibang tinutukoy doon kung sino ang kabilang kampo na yun, kundi ang administrasyon. Kasi alam naman natin na ang tumbok na tumbok sa naturang investigasyon mga kaibigan ay yung PDEA leaks kung saan ang subject doon ay itong si Bongbong Marcos na di umano ay huhulihin sana sometime in March 2012 dahil ito ay suminghot ng ipinagbabawal na pulburon. So yan po ang mga dahilan po ni Mig Zubiri. Pero mga kaibigan, meron palang mas malalim na dahilan kung bakit nag-decide itong kanyang mga kasamahan ni Senador Mig Zubiri na palitan siya. Di natin na mga kaibigan ha. Yan pong mga kaibigan ay atin pong nakalap kagabi pa, kahapon pa, kaya lang hindi ko talaga magawang mag-LS sana ako kailan. Medyo pumalya na po yung aking So mga kaibigan, hindi po daw yon ang dahilan. Kasi, di ba nga noon may mga hidwaan sa Kongreso at Senado dahil bakit daw, sabi ni Mig Zubiri, na matigas daw ang ulo nitong Congress dahil bakit ipinipilit nila yung kanilang PI. Dahil tutol di umano itong si Mig Zubiri dito sa PI na ito or People's Initiative para po amyendahan ang ating saligang batas. Pero mga kaibigan, meron pong nabulgar ngayon, di ba nga, na irrelevant na yung pirma ni Senador Bato kasi 13 na po yung pumirma na si
Chis Escudero, Senator Chis Escudero ang ipalit. At alam naman natin, si Chis Escudero, mga kaibigan, ay isa po sa tutol sa charter chains na yan, sa chacha na yan. Di ho ba? So ngayon, kaya itong pagpirma ni Senador Bato sa pagpabor doon kay Chis Escudero, mga kaibigan, ay irrelevant na. Kasi meron na po, kompleto na po yung 30 na pirma, so pang 14, pang 15, sila ganyan. Kasi magkakasama yan, sila Senador Bato, Tolentino, di ba? Sila Bongo, sila Robin Hood. So ngayon, mga kaibigan, may issue kasi. May issue kasi. Parang kung matawag natin, ay parang may kodita or nag-coup yung Senado. Gusto na talaga nilang palitan si Mig Subiri. Dahil ang tanong, di ba against siya sa PI o itong pag-amyenda ng saligang batas? Kasi ito po ay delikado po, baka matuloy itong tsa na ito. So magkakaroon po ng election, mga kaibigan. So ngayon, ang nangyari, kaya pala nagpulasan itong mga senador. Kasi ang pondo pala, mga kaibigan, ang pondo pala ang pondo pala ng Senado, mga kaibigan, ay na-divert. Dinivert po. Sinong nag-divert? Malamang, sino ba ang Senate President? Baka si Mig Subiri, di ba? Dinivert di umano itong 12 billion na ito ay ngayon ay nasa COMELEC na. At ang nakalagay doon, mga kaibigan, ay ito ay para di umano sa tsa. Kasi alam naman natin na ang original na budget ng COMELEC ay 27 billion. So ngayon, umabot na daw ito, mga kaibigan, ng mga 40 billion. So meron pong nag-idagdag na 12 billion something. O ito na nga yung sinasabi kasi ito yung 4 billion, ito yung monitoring, the conduct of election para sa tsa, pero dinagdagan ito ngayon at nagiging 16 billion 300, naging 16.308 billion na di umano ngayon ang nagiging pondo nitong election para sa tsa or pag-amyenda po sa ating saligang batas. Dinivert pala. Kaya nagtataka siguro, mga kaibigan, yung mga senador, ang mga senador natin, na bakit pondo natin yun, bakit napunta doon, na divert doon sa COMELEC. Kaya nung time na yon, nagkaroon siguro sila ng ayun nga, sinasabi ni Subiri, no? Hindi ko lang maiano dito yung aking mga ebidensya, pero pag umayos po yung aking mga kaibigan, ilalatag ko po sa inyo yung aking mga ebidensya, ha? Ang aking proof dito sa mga pinagsasabi ko. And paki-check nyo din yung mga live streaming po ni Banat Bay. Kasi magaling po talaga si Banat Bay Mangbusisi. Meron din pala yan siyang puting daga. Banat Bay Peace. Diba? Ayan. Kaya, yung palang pagpapalit dito po sa leadership ng Senado, mga kaibigan, ay dahil dito sa tsa. Yun ang punto. Kasi, marami pong ayaw sa tsa. Tayo naman, okay naman na magkaroon ng pag-amyenda. Pero depende po yan sa papalitan, di ba? Kasi kung nakakasama naman na yung mga ay papalitan nila to prolong ng kanilang power sa kanilang mga posisyon, ay hindi po dapat ganun. Kasi yun po ang pagkakaintindi ng karamihan na itong tsa na ito na kanilang gagawin, itong charter change na ito, mga kaibigan, ay upang mananatili sila sa pwesto at magiging prime minister na po ang magmamando sa atin. Mawawala na po ang Senado, mawawala na ang Kongreso kasi yung Kongreso na yan,
sila magiging assemblywoman, assemblyman na lang, at ang ano po ay ang itong magiging prime minister na. So, ang mangyayari niyan mga kaibigan ay medyo nakakabahala. Kaya marami pong ayaw nito. So ngayon, bakit nilipat itong pondo ng 12 billion? Itong 12 billion na ito na pondo ng Senado, doon po dinivert sa COMELEC. So, ito mga kaibigan, dito pa lang ang masasabi ko na hindi po si Senador Bato ang traidor. Ha? Hindi po si Senador Bato, taliwas po doon sa sinasabi ni Senador Mig Subiri na di umano siya ay tinraidor. Tinraidor, paano ba naman gaganahan at manatili ka pa dyan? Pailalim ka pala kung gumalaw. Kaya sinasabi ko noon, nung may hidwaan sila sa Kongreso, ukol dito sa PIPI na to, sabi ko, may duda ako dito. Kunyari lang yan, nagdadramahan lang yung mga yan, pero malalaman din natin yan na yun pala ay sila na nagkakaroon na ng connivance. Di ba? So ito na ngayon ang lumabas. Na mismo di umano mga kaibigan, itong dokumento daw na ito sa DBM, puntahan nyo ang GAA, yung ano yung GAA? Ano yung Appropriation Act, General, ganun ba yon? Ha? Yung GAA ba? Ano yung GAA kasi? Ha? Oh, General Appropriation Act. Yun pala yun yung, bakit ko nakakalimutan? Isulat ko na nga. Yes, ano ba yan? Yes, yan po yung at yung mga pinagkukunan po ng mga pondo ang mga bawat agency po ng ating gobyerno. Diyan po nanggagaling General Appropriation Act. Kaya nga merong nalaman natin na merong yung General Appropriation Act kasi mga kaibigan, yan po yung may nakalaan na. Whereas, yung sinasabi nila na unprogram ay wala pong nakalaan. So, maybe, yan na po yung nakikita natin na maraming mga insertion, ini-insert sa kung ano-ano mga programa. Di ho ba? Baka yan na yan ang nasa ang program na yan, ilang billion yan, 731 billion, di ho ba? So, kaya mga kaibigan, ituloy natin, wala ako sa GAA. Please. Yun nga mga kaibigan, hindi po si Senador Bato ang traidor, kundi itong si Mig Subiri. Kasi alam naman na natin, alam na po ng lahat na napakasip-sip ng Mig Subiri na yan. Hindi ko talaga gusto yan mula noon na hindi ko man talaga binoto yan ever since. Hindi ko talaga binoto yan kasi merong something. So ngayon lumabas na po talaga ang kanyang natural na kulay, ang totoong kulay. So nagkaalaman na, kaya pala nagpalit ng liderato ang Senado dahil nalaman nila na yung kanilang pondo na 12 billion ay dinivert, napunta po sa COMELEC para dito sa tchatcha na ito. So malinaw na malinaw po yan, and according to Banatbay mga kaibigan ay meron naman pong dokumento. Tinitignan ko nga kanina, although sobrang liliit naman kasi doon sa website po ng DBM mga kaibigan. Nakikita ko naman, kaya lang hindi ko pa maisa-isa. Nandoon naman, pero isi-search ko yon. Hirap kasi ang gamit ko, hirap mag-research na ang gamit mo ay cellphone lang. Kasi malalaki kung ano sana, PC or laptop. Kailang cellphone lang, kaya nahirapan ako. So, ayan, malinaw na malinaw po yan mga kaibigan ha, na kaya pala nagpalit ng leadership sa Senado dahil ayaw nila nagpalihim. Ipalihim talaga. Traidor. Pag may pagka-traidor, itong si Subiri ang
may pagka-traidor. Kasi hindi pala nila alam, nalaman na lang nila, oy, bakit na divert, di ba? Kahit sino naman, pondo nyo yan. O bakit napunta doon? So, ang sinasabi ni Mig Subirin na kaya siya tinanggal sa Senate, kaya inunahan na nga niya before siya tanggalin, inunahan na niya na mag-resign kasi alam na niya yan. Marami ng kaya lang, syempre, alam niyo na yung tao na para uh, yung awang-awa ka sa kanya na maawa ka dahil tinrider siya ng kanyang mga kasamahan o yung mga ano niya, di ba? Parang ganun maawa ka nga. Pero pala, ito pala ang nangyayari. So, tama ba yon na ginawa na ganon ang ginawa nitong Senador Mig Subiri? So, ibig sabihin, noon pa lang, mga kaibigan, ay pabor na siya sa PI na ito. Palihim nga ang kanyang mga galaw. Palihim ang kanyang mga galaw. Pero ito, nung pinayagan din niya itong si Senador Bato na mag-conduct ng investigation dito sa PDEA leaks na ito, siguro, bigyan natin ng benefit of the doubt na siguro, pero trabaho lang. Kasi nga sinabi naman niya na trabaho lang. 'Di ba? So wala na tayo doon kasi hindi naman nila obligasyon na magpaliwanag dahil trabaho nila 'yon. Trabaho nila 'yon na paimbestigahan para matuldukan ang issue na yun nga, itong ating Pangulo, mga kaibigan, ay minsan ay huhulihin sana i-raid dyan sa Rockwell sa 46-C dahil di umano ito ay suminghot ng ipinagbabawal na polvoron. Kaya mga kaibigan, meron akong dito sa video na ito, meron sana akong gustong i-attach kung kaya kong gawin mga kaibigan, i-edit ko, ipatong ko yung aking ebidensya dito, yung kay Banat Bay. Sana naman, wag naman akong gurgurin ni Banat Bay. Kung katotohanan yung atin, although di naman natin kasi, iba-iba naman kasi tayo ng opinion, pero nagustuhan ko yung sa si Coach Oli. Kasi pinapanood ko naman din yung dalawa na yan. So again, mga kaibigan, naliwanagan na po tayo, hindi po si Senador Bato ang traidor. Kanya lang, nagkulang po siya kung nakaraang hearing, hindi po niya na cross-examine ng maayos itong mga taong resource person na ito at parang hinayaan na lang niya. At siya pa mismo ang nag-second demotion, mga kaibigan, doon sa pag-contempt of court ni Jonathan Morales. So, medyo na si Senador Bato siguro. Hindi natin, malay natin, no? Hindi man natin alam kung ano po yung kanyang iniisip. Malamang baka pagod siya or what. Kaya, or baka siguro, gusto ko talaga na para mabisto na yung kumar na yan. Kung wala siyang tinatago. Kung itong si Senador Bato ay wala siyang mga aktibidades na involved itong si James Kumar na ito. So again, yun lang po mga kaibigan. Maraming salamat at magandang gabi. Pwede kong yung kay Banat Bay, mamaya i-insert ko dito. Panoorin nyo na lang, ituloy-tuloy nyo para makita natin na hindi po ako gumagawa-gawa ng istorya para lang may maikontent ako. Again, maraming salamat. Magandang gabi.